Lumalakas na volcanic quakes, pagtaas ng antas ng gas emission at ang patuloy na naiipong lava sa bunganga ng bulkan. Sabi ng PHIVOLCS, ilan lamang daw ito sa mga senyales na malapit na nga ang pinangangambahang pagsabog ng Mayon. Kaya kahapon, itinaas na sa level 4 ang alert status ng bulkan. Sabi ng ilang residente ng Barangay Santa Misericordia sa Santo Domingo, may mga naririnig na raw silang dagundong. Katunayan mula kagabi, nakapagtala ang PHIVOLCS ng mahigit 100 rumbling sound o yung malakulog na tunog na nanggagaling sa bulkan. At kagabi, bandang alas 9, nagpakita na ng mga tinatawag na fountaining of lava ang Mayon. Ang malalakas na dagundong at fountaining of lava ang mga senyales na papalapit na nga ang pagsabog ng bulkan. Ang mga volcanic quake naman, ayon sa PHIVOLCS, bagamat di gaanong marami, ay mas tuwindi at lumakas naman daw. Umabot na rin ang lava flow sa 5 kilometro mula sa bunganga ng bulkan. Ang antas naman ng sulfur dioxide emission, umabot na sa mahigit 6,000 tons per day, triple sa dami ng ibinubugang asupre noong manakaraang araw. Sa Ginubatan, Albay, patuloy pa rin ang ashfall, kaya karamihan ng mga residente dito naka-face mask na. Ang balikbayan niyang ito, di na iwasang madismaya sa nasasaksihan. The dust is very bad from the volcano. It has caused problems with your sinus, breathing and coughing. It's terrible. You leave the windows open in the house, everything is just completely covered with dust. Everywhere you go. Pero hindi lang sa abo at nagbabagang bato, pinag-iingat ng PHIVOLCS ang mga residente. Dala kasi ng hanging amihan, nakararanas ngayon ng pabugso-bugsong pag-ulan dito sa Albay. Ayon sa PHIVOLCS, sakali raw na mangyari ang serye ng pagsabog kung saan magbubuga ng mga nagbabagang bato at matitinding ashfall at nagkataong sabayan ito ng malakas na pag-ulan, maaari itong humantong sa pagragasan ng lahar. Tulad na lang ang nangyari noong November 2006 kung saan sa pagtama ng isang bagyo ay nauwi sa matitinding mudslide ang abo at batong iniluwa ng bulkang Mayon, ilang buwan na ang nakakaraan. Pero dahil panaka-naka lang naman daw ang pag-ulan, pagpapanatag ng PHIVOLCS, nakakatulong pa raw ito sa sitwasyon. Nagtitrigger ng lahar ay yung talagang tuloy-tuloy na buhos at marami. Mas mabuti yung maliit-liit, iwawas out ng bahagya yung iba. Of course, sa mga dahon, sa mga palayan, mga tanim, mas maganda may konting ulan para yung mga abo mawas out at hindi masira yung mga halaman. Vicky, sa mga sandaling ito, yung nakikita natin dito sa kinilalagyan natin, yung mga nauhulog na lava, hindi yan dun sa mula sa bunganga ng bulkan, kundi yan ay mga 5 kilometro pababa mula sa bunganga ng bulkan. Naiipon yan sa bahaging yan at nagkakaroon yan ng concentration. Nangyari kasi yung pinakatuktok ngayon ng bulkan ay patuloy na nababalot ng makapal na ulap. Dahil nga sa mga pinapakitang senyales at indikasyon, nakatutok ng husto ang mga taga PHIVOLCS at mukhang pamorningan na nga ang kanilang pagsubaybay nang sa gano'y masubaybayan ang sakaling pagdating ng malakas na pagsabog ng bulkan. Mula dito sa Legazpi, Albay, Oscar Oid ang inyong saksi. At dahil zero casualty ang target ng mga otoridad sa pag-aalboroto ng Mayon, lalo pang pinaigting ng mga sundalo at pulis ang checkpoint sa loob ng 8-kilometer permanent danger zone. Mula sa Legazpi City, saksi si Marizo Mali. Sa gitna ng patuloy na pagbubulwak ng bulkan ng mga nagbabagang bato, lalo ring pinatindi ng mga sundalo at pulis ang pagbabantay sa mga lugar sa loob ng 8-kilometer danger zone. Hindi basta-basta makalalagpas sa mga checkpoint. Hakbang ito ng lokal na pamahalaan para mapigilan ng mga residenteng magpabalik-balik sa kanilang mga tahanan matapos itaas sa level 4 ang alert status ng bulkang Mayon. Pero kahit para nasirang plaka ang gobyerno sa pakikiusap sa mga residente, may ilan pa ring nangangahas na magpabalik-balik sa kanilang bahay. Kagabi, biglang umano yun. Kagabi. Biglang? Kuyang pumalabog. Hindi namin ito iwanan. Kasi dito na kami lumaki. Ang pinakamalaki ko pong nightmare, talaga marami dyan susubukang umuwi ng Christmas at kung pumutok ang Mayon doon, talaga marami talagang mamamatay. Kasi po sa isa pong volcanic eruption, ang probability po ng survival ay 0. If you're there, you're dead.
Sa ngayon, nasa mahigit 45,000 residente na inilikas sa 27 evacuation centers sa buong lalawigan. At dahil patuloy ang paglobo ng bilang ng mga bakwit, nagkakahawahan na tuloy ng sakit. Sa Tabaco National High School, may 4 ng nagka-sore eyes. Meron ding nilalagnat, sinisipon at inuubo. Ngayong araw dumating ang 5 sa 20 truck ng water kit, water jug, timba, sabon at water purifier mula sa UNICEF para sa malinis na inumin ng mga evacuee. Wala ring patid ang mga pulis at sundalo sa pagre-repack ng mga bigas pang Noche Buena ng mga evacuee. At mula bukas, magkakaroon na rin ng libreng tawag para makausap ng mga evacuee ang kanilang mga mahal sa buhay na nasa ibang lugar. Mula rito sa Legazpi, Albay, ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. At sa iba pa ring balita, naghihimutok ang pamilya Ampatuan sa pagkuyog ng media kay Dato Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. noong Biyernes. Maging ang Commission on Human Rights, naniniwalang sumobra ang ilang taga-media. Saksi si Marisol Abduraman. Mula sa kanyang pagdating sa DOJ para sa kanyang preliminary investigation ng Biyernes hanggang sa kanyang pag-alis mula roon. Inulan ng mga mura at pangungutya ang pangunahing suspect sa Maguindanao Massacre na si Dato Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. Pagbalik sa NBI, dinumog siyang muli ng mga nagpoprotesta. Isang kamera pa ang tumama sa kanyang ulo, dahilan para magkasugat ang alkalde sa noo. Sir, sugatan ka. Sir, masakit po. Ang pangyayari nung Biyernes ang dahilan ng paghihimutok sa media ng kapatid at kapoy sinasangkot sa massacre na si dating Maguindanao Governor Sajid Ampatuan. Sila ho yung nagpapatupad ng batas. Hindi naman siguro nararapat yung ginawa ko nila. Pinuksaso nila tapos kahit pinagahampas na ho yung kapatid ko, hindi man lang ho nila. Diba? Ito pa, hindi ho siguro dapat. Pati ang Commission on Human Rights, kahit nauunawaan daw ang galit na nararamdaman ng mga mamamahayag, sinabing sumobra naman daw yata ang ilan. Some journalists went overboard. Gigil na gigil tayo sa mga perpetrators. Pero hindi maganda na nangyayari ang mga ganyan para bang taking the law in their own hands. Paliwanag naman ng National Press Club, aksidente ang pagtama ng kamera sa ulo ni Ampatuan. Hindi mo gagawin na ang isang mamahaling bagay ang italo mo. Sa pagkakamali lang na pwede natin sabihin doon, yung gustong makakuha ng mga kapatid natin sa media ng mga exclusive photos, yung magandang angles. Dahil sa insidente nung Biyernes, maglalatag ng mga karagdagang hakbang ang NBI para di maulit ang nangyari. Sa susunod na Lunes, December 28, magpapatuloy ang preliminary investigation sa multiple murder case laban kay Andal Jr. Gayunman, sabi ng DOJ, hindi na raw kailangang humarap ng alkalde. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. At sama-sama nating saksihan. I lied. Senadora Miriam Defensor Santiago, wala raw sa wastong pag-iisip kaya pinadidisqualify sa senatorial race ng isang grupo. Exclusive, karambola ng isang luxury car at 2 bus kuhang-kuha sa kamera. At higanteng snowman, pinagkakagulo